yung mga tao, nasa totoo. Kasi sa totoo po yung sinabi kanina ni Volta, minus yung fake news ni Volta. Yung sinabi ni Volta kanina, dito sa Pasig po kahit sa kami pumunta, nakita po ninyo yung appreciation nila sa ginawang... Muli Volta ang number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo. Barangay Sumilan! Magandang gabi, Barangay Sumilan! Yung mga nakatayo sa dulo sa may kanan, gising pa po ba kayo? Yung mga nandito sa likod, okay pa ba kayo? Yung mga nakaupo. Yung mga nandito sa kaliwa. Grabe! Ang taas ng energy natin dito sa Sumilan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa napakainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Maraming salamat po. Thank you po. Mga bata, okay pa ba kayo? Siyempre, binabati rin po natin yung mga nasa second floor. Hindi pala tao yun. Nandito na sila sa baba. Yung mga nasa upper box. Nag-iisa siya sa upper box. Grabe. Wala po akong masabi. Balita ko po dito sa Sumilang. Kayo na po mismo nagpapagawa ng mga tarpaulin natin. May mga sign pa sila. Naku, grabe talaga. May mga pa-sticker pa. Ano ba saan magaling yan? May mga sticker pa. Maraming salamat. Siyempre, kailangan ko magpasalamat sa inyong mga opisyalis. Kita ko yung mga kagawad ng joke sa likod. Pero, siyempre, higit sa lahat, binabati ko ang pinaka-cute na kapitana sa buong lungsod ng Pasig. Akmay! Ang sinasabi ko, papasalamat din po kami dahil nakikabit po kami sa kuryente ni Tito Pepe. Andun po ba sila? Ang makita. Magandang boss. Maraming salamat po. Also, Mr. Perry, sandali lang, relax lang kayo. Relax lang po kayo, baka masira po yung gate ninyo sa ginagawa. Nakakalampag po. Ay, maganda. Maraming salamat po. Relax lang. Ma'am, nagpumula kayo dyan. Relax lang kayo dyan. Okay. Ang layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Tama po ba? Parang may mga nakita akong taga-Bambang nandito. Nasaan yung mga taga-Barangay Bambang? May nakita rin po ako mga taga-Buting. Nakarating po kayo dito. Nasaan yung mga taga-Buting? Taga-saan po? Santolan? Ang layo naman nun. Maraming salamat po sa inyong lahat. At totoo naman po, ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod. Noong una po kami nag-iikot ni Kong Roman noong 2019, noong una kami nag-file para mayor at congressman, medyo iba pa po yung mga panahon na yun. Sa mga ibang lugar, pag dumarating kami, nagtatakbuhan palayo ang mga tao. Opo, totoo po yan. Lalo na pag mga opisyalis ng mga HOA, ng iba't ibang samahan, at pag nakakausap namin sila, ang madalas sinasabi, Bigo, or Kong, pasensya na, hindi namin kayo maharap kasi pag nakitang may picture tayo, yung samahan natin mawawalan ng bayong pagpasko. Pero alam nyo, napansin ko lang po dito sa Barangay Sumilang, mulat sa pool, talagang matatapang ang mga tao. Grabe Pero aminin natin, may ilan din na medyo kinakabahan noong mga panahon na yun. Kasi ang uso po talaga na kultura,
estilo ng paggogobyerno, politika noon ay yung takutan, palakasan. Iba na ngayon! Iba na ngayon. Paborito nating simbolo. Ako, paborito kong simbolo ng pagbabago natin sa Pasig. Simbolo lang naman siya, no? Pero napakasayang simbolo ay yung pamaskong handog po natin. Dati nagagamit siya eh, yung dating bayo. Ngayon, hindi na sa bayo kasi nakakatsa na po siya. Dati, diba, nagagamit siya sa atin eh. Pero pag-isipin nyo ng maigi, pero naman natin yung ginagamit para bilhin yan. Hindi naman yan galing sa bulsa ng mayor. Pero nagagamit siya para takutin tayo, nagagamit siya sa politika. Ngayon, ano pong ginawa natin? Nagbahay-bahay po tayo. Ginawa natin, pinakita natin, pinatunayan natin na posible magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isa. Sa bawat isa walang mas malapit o kaaway, kalaban, kakampi. Hindi na po tinitingnan yung ganyan. Tinitingnan na lang po, ikaw ba'y nakatira sa Pasig? Kung nakatira ka sa Pasig, lahat ng benepisyo ng Pasigyenyo, matatanggap mo. Walang kulay ng politika, walang pinapaboran. Lahat po tayo, mga Pasigyenyo, lahat tayo siniservisyohan ng ating pamahalaan. Naalala niyo po dati, uso yung mga card. Ano, may nagpapauso po ulit ngayon. Ano sabi? Ha? Ano daw? Hindi. Yung card dati, di ba may yellow card, may blue card. Naalala niyo po? Di ba noong 2019, may mga iba nagalit po sa akin kasi tinanggal ko yung mga card na yan. Pero siguro, nakita rin naman natin kung bakit. Pagkalipas ng ilang buwan o ilang taon, nakita po natin. Kasi dati, kailangan may card ka para makakuha ng buong benepisyo. Ibig sabihin, punta ka sa ospital, PCGH, halimbawa, o sa Chansok, mas malapit dito. Pag may card ka, may blue card, pwede kang malibre sa ospital. Ayaw natin yung ganong klaseng sistema. Gaya nung pamaskong handog na hindi dapat iilan lang yung pinapaboran. Tinanggal yung card. Yung mga may hawak ng card, nagalit sa akin nung una. Pero siguro ngayon nakita na naman natin. Kaya natin tinanggal yung mga card dahil gusto natin lahat ng Pasigyenyo ay nakakatanggap ng tamang benepisyo. Ngayon po, punta kayo sa ospital. No balance billing. Hindi po hahanapan ng card. Basta nakatira kayo sa Pasig. Matik na po yan. Yan po yung ginawa natin. Walang pinapaboran. Kaya, graduate na tayo mula dun sa mga lumang estilo. Takutan, palakasan. Natulungan na natin yung ganung klaseng sistema. Tinalikuran na natin yan. Higit pa rito yung ginawa nating paglilinis ng pamahalaan. Medyo mabigat po. Alam naman po natin, open secret naman yung 20%, 30%. Minsan, higit pa. Yung kickback ng mga opisyalis. Proud tayo dahil sa Pasig, ang kickback ng inyong mga opisyalis, 0%. Wala po. Wala po dito tumatanggap ng mga kickback na yan. Kaya namin tumingin matam sa mata sa kahit sino para sabihin po yan. At dahil po dyan, sa totoo, bilyon-bilyon yung natitipid natin. At yung bilyon-bilyon na yan, yan naman yung nagagamit natin pandagdag sa iba't ibang serbisyo ng ating pamahalaan. Nandito na po tayo ngayon. Sa kasamang palad, may mga ibang tao na gusto tayong umatras, pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Ang magandang tanong sa kanila, bakit? Makikita nyo naman po, kahit sa estilo ng pangangampanya, parehong-pareho dun sa lumang style. Siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran, kaya gusto nilang umatras tayo ng konti. Maaaring sila yung mga nakaupo noon na may porsyento sa mga kontrata natin. Maaaring hindi sila yung nakaupo, pero marami silang kontrata na nakukuha sa lutong bidding. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin. Alam niyo na po kung ano yung tinutukoy ko. Kaya kapag yung mga bata, alam niyo. Alam naman po natin eh. Kaya hindi tayo magugulat. Siklo po yan eh. Sa buong Pilipinas, nakita na natin yung siklo. Yung masamang siklo. Vicious cycle, sa wikang Ingles. Yung masamang siklo ng korupsyon at kahirapan. Na pag malapit na yung eleksyon, gagastos ng sobrang laki. Hindi lang milyon, kundi bilyon. Kwentahin niyo po kung magkano yung ginagastos sa lahat ng barangay natin. Kwentahin po kung magkano. Tingnan niyo po, magkano kahit hindi na ako yung magsabi. Hindi naman maganda sa akin. Kwentahin niyo kung magkano nagagastos, hindi lang po milyon. Bilyon po.
Sa totoo, hindi lang naman sa Pasig nangyayari yan. Pero ang tanong, bakit? Para sa isang kandidato, anong nakikita nila sa gobyerno? Nagagastusan nila, mamumuhunan sila ng bilyon para lang maupo sa pwesto. Anong meron doon? Kahit sino naman, siguro yung iba naman sa inyo may maliliit na negosyo, o baka yung iba sa inyo may malaking negosyo. Magtanong po kayo sa kahit sino negosyante kung maglalabas ng pera yan na hindi babalik yung investment niya. Siyempre, pagbalik ng investment, may interest yan. Ito pong sinasabi natin, hindi naman para sa ano. Sa totoo, common sense lang po ito. Alam naman po ito ng bawat taga-Sinilang at bawat Pasigenyo. Kung talagang pag-iisipan natin, kung titingnan natin, ang laman ng puso natin, alam naman po natin ang katotohanan. Alam natin yung siklo na yan. Kasos na malaki pag-eleksyon, kung manalo, alam na natin kung anong susunod. Ang problema, pag gano'n ang siklo, yung serbisyo ng pamahalaan, laging kulang. Pwedeng sabihin, kasi may project pa rin naman, may nagagawa pa rin naman. Pero hindi buo yung puwersa ng kaban ng bayan. Bilang mga Pilipino, alam niyo, minsan nakakalungkot, di ba, nakakarinig tayo. Siguro sa Pasig, hindi na masyado, pero minsan may mga naririnig tayo sa ibang lugar ang sinasabi, okay lang naman, kurap, may nagagawa pa rin naman. Nakarinig na kayo ng gano'n, di ba, minsan may naririnig tayong gano'n. Nakakalungkot. Parang bilang mga Pilipino na itanim na yan sa utak natin. Dapat hindi tayo makontento na 50% lang. Dapat hindi tayo makontento na 90% lang ng kaban ng bayan ang nagagamit para sa atin o para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Huwag tayo makontento hanggat hindi 100% yan. Walang kulang, walang bawas. Hanggat di tayo nakakarating sa punto na yun bilang isang bansa, laging bitin ng pag-unlad ng ating bayan. Pero dito sa lungsod ng Pasig, maipakita na natin na posibleng putulin ang masamang siklo na ito. Dito na po tayo mga kaibigan, tinataguyod na natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno. Binuksan natin ang pamahalaan ngayon, kita niyo po lahat. Lahat ng nangyayari hanggang sa huling sentimo, kitang-kita niyo po kung saan napupunta. Noon, di ba, paggawa ng City Hall, ngayon alam niyo kung magkano, may breakdown pa tayo. Halos kada, magkano yung mesa, magkano yung ganyan, naka-breakdown po yan. Lahat po, nakikita kung magkano yung sa IT, magkano yung bawat tower, magkano yung kalsada. Hindi lang naman building yung pinapagawa. Yung magkano yung kable, magkano yung sa parking, magkano yung fit out, lahat kita po natin. Hindi naman po ganun dati, di ba? Dati, nung huling pinagawa yung City Hall, ilang years na nakalipas, meron ba dito kahit isa sa atin alam kung magkano yun? Wala, sa dami, ilang daang tao na ang natanong ko, walang may alam kung magkano yung mga lumang project. Pero ngayon, nandito na tayo, binuksan na natin yung pamahalaan. Pwedeng makilahok ang taong bayan bukas. At hindi po ito mananatiling, ayun na, binuksan natin, tapos na, hindi po. Maglinis tayo ng pamahalaan, bilyon ng natipid natin, yun na ba yun? Hindi po. Nag-ayos tayo ng pamahalaan, nag-ayos tayo ng mga proseso. Ngayon, nagbubunga na yung mga pinaglaban natin na pagbabago at pagbabago. Mga taga-Sinilang, alam ko naman po na pag malapit ng eleksyon, minsan pag nakikinig tayo sa mga politiko, barangay level, city level, hanggang sa national level, madalas pag nakikinig tayo sa mga politiko, parang medyo duda na tayo sa mga sinasabi ng mga politiko. Tama po ba? Lalo na pag puro pangako, binibitawan, talagang dudang-duda tayo. Nagsawa na tayo sa mga pangako. Totoo po yan. Kahit ako, bilang mamamayan ng Pasig at ng Pilipinas, pag nakakarinig ako ng pangako ng politiko, parang, okay, sige, pangako naman. Langit at lupa, ipapangako sa atin tuwing malapit na ang eleksyon. Kaya sa totoo, ang bilin ko po sa mga, lalo na sa mga konsehal po natin sa meeting ng Pasig, huwag kayo mangako ng mangako. Kasi hindi mo maniniwala ang tao eh. Dapat mag-focus tayo, una, ano ba yung nagawa na natin? Ano ba yung track record natin? At ano ba yung direction natin? Saan ba tayo papunta bilang isang lungsod? Mapapansin po ninyo, yung mga kinuwento sa inyo kanina ng mga konsyal, pati ni Vice, pati ni Kong, yung mga bagay na yan, yung mga accomplishment namin itong nakaraang 3 taon. Mga hindi po yan pinangako noong 2022.
Pero habang gumaganda yung posisyon ng ating pamahalaan, habang lumalaki yung budget natin, habang nababawasan yung korupsyon, habang umaayos ang sistema ng ating pamahalaan, gumaganda rin yung mga programa, yung mga serbisyo. Yung mga nakwento po nila, yung pag-ban ng Pogo ni Councilor Simon. Si Coach Paul nga, hindi nanalo pero nagtrabaho pa rin. Yung pagtatayo ng CSO Academy ni Coach Paul. Yung expansion ng local senior pension ni Councilor Pau. Tiyan-tiyan. Kuya Kim, okay ka lang ba? Yung pagdoble ng bed capacity at pag-convert papuntang General Hospital ng Child's Hope na ngayon ay Pasig Hope Medical Center ni Chairman Eric, Councilor Eric. Yung tulong para sa mahigit 3,000 pamilya para mapasa kanila ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay ni Councilor Kiko. Yung tulong sa TODA, mula sa paglilinis na pag-aayos ng toro hanggang sa paglilibre ng renewal ng prangkisa ni Councilor Volta. Wow, pogi. Yung Pag-asa Scholarship Program ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Sa lahat ng nabanggit ko, sa lahat ng nakwento nila, tingin ko kahit isa dyan, hindi pinangako ng 2022. Pero dahil gumaganda ang posisyon ng ating pamahalaan, lumalaki ang pondo natin, nababawasan ang korupsyon at umaayos ang ating gobyerno at mga proseso nito, paganda ng mga programa at serbisyo ng inyong lokal na pamahalaan. 2019, sinimulan natin ang pagbabago, marami tayong nagawa, kahit naabutan tayo ng pandemya, may mga accomplishment pa rin po tayo. Pero ang totoo, simula 2022, lalong bumilis pa ang trabaho ng ating pamahalaan. Alam niyo po, ang isa sa pinakamalaking dahilan ay dahil binigyan niyo po ako ng mga maayos, matitino, at matitibay na City Council. Kahit paano gumaan yung trabaho ko. Kahit paano di na ako namumroblema araw-araw. Dahil alam ko, may mga tumutulong sa akin. Hindi kaya ng mayor lahat. Kahit anong galing, kahit triplehin mo pa yung galing ko, hindi kaya ng mayor lahat. Sa laki ng City Hall, sa laki ng lungsod natin, marami akong hindi nakikita, marami akong hindi mapupuntahan. Kahit araw-araw nag-iikot, kahit araw-araw nagtatrabaho, lagpas na sa taktang oras, pero kulang pa rin yun. Hindi kaya ng mayor lahat. Hindi kaya ng iisang tao ang lahat. Kakapusin din tayo kahit papano, pero kung kasama natin silang lahat, kumbaga sa sasakyan, hindi pwedeng yung driver gustong dumiretso, pero yung mga pasahero, inaagaw yung manibela, kaliwat kanan, ang gustong lumiko. Disgrasya po ang mangyayari doon. Kailangan isang direksyon natin. Alam niyo, bago mabuo ang giting ng Pasig, ang una ko lang naman tinanong sa mga nag-a-apply ay, ano ba yung dahilan kung bakit niyo ba gustong maging konsehal? Ba't niyo ba gustong tumakbo? Kasi kung ang dahilan kung ba't gusto niyo tumakbo ay dahil gusto niyo pakapalin ang inyong wallet, hindi kayo bagay sa giting ng Pasig. Pero kung tunay na serbisyo at naniniwala kayo sa direksyon na tinatakbo ng ating pamahalaan at ng ating lungsod ngayon, ay pwede kayo sa giting ng Pasig. At kaya nabuo itong team na ito. Sa Congressman, sigurado na tayo dito sa taon dito. Alam nyo, pag nasi-stress ako, minsan, pag nalulungkot ako, binabasa ko lang yung polyetos ni Congressman Roman, nabubuhayan na ako ulit. Alam niyo kung bakit? Pero alam niyo kung bakit? Kasi nakaka-proud eh. Yung mga nakasulat dyan, Congressman ng Pasig City ang gumawa. Congressman Roman Romulo. Vice Mayor natin, siya po ang nagtrabaho para tumaas ang kalidad, para tumaas ang antas ng City Council po natin. Alam nyo, hirap ng salita minsan pero City Council yan, kaya dapat alam nyo kung ano yung nangyayari. Dapat bukas kami sa inyo. Dati, hindi naman nagko-committee hearing. Dati, ano lang yung, kami gumagawa ng mga ordinansa dati. So, kasi walang mangyayari.
nagmamalaki ng iba, sila tumulong para daw maipasa sa totoo. Mga staff ko nagsusulat ng mga ordinansa, kami nagsusulat ng ordinansa dati. Ipapasa namin sa City Council, i-approve nila ni walang committee hearing. Ewan ko kung nabasa man lang. Pero ngayon, sa pangunguna ng ating Vice Mayor mula 2022, talagang nagtatrabaho din yung City Council. Marami sa mga panukala ngayon, hindi na sa amin ang gagaling sa Mayor's Office, nagmumula rin sa kanila. Nagkaroon tayo ng City Council na talagang aktibo, nagtatrabaho din. Kaya yung mga bagay katulad ng expansion ng local senior pension, yung libreng donation, sa totoo, hindi na yan sa akin ang galing, sa kanila naman ang galing yan. Kaya gumaganda ang performance din ng inyong pamahalaan. Ang nanguna po dyan, wala na pong iba, Vice Mayor Dodot Jaworski. Marami na po tayong nagawa, marami na tayong accomplishment, malayo na ang narating ng ating lungsod. Giniba natin yung mga lumang kalakaran, tinataguyod na natin ngayon ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Pero mga kaibigan, hindi pa po tayo tapos. Sa susunod na 3 taon, kasama ang buong giting ng Pasig, mas marami pa tayong magagawa. Paiigtingin pa natin ang nasimulan na natin. Maraming salamat, Barangay Sumilang. Mabuhay ang ating mahal na lungsod, ang lungsod Pasig. God bless sa ating lahat. Thank you. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Barangay Sumilang, go straight po tayo. Muling iboto ang number 13 sa balota, Councilor Pao Santiago. Ating iboto number 14 sa balota, Kelsey Paul Selga. Muling iboto number 15 sa balota, Kelsey Simon Nantoco. Muling iboto number 4 sa balota, Councilor Delta de Santos. Muling iboto number 6 sa balota, Councilor Eli Gonzalez. Muling iboto number 11 sa balota, Councilor Tito Mustra. 143. Number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo. Number 4 sa balota, Mayor B.